Nakakatakot ngayon ang Orlando Magic matapos makakuha ng 5 sunod na panalo. Sa kanilang pinakahuling laro, tinalo nila ang Cleveland Cavaliers kahit pa umiskor ng kabuuang 73 puntos sina James Harden, Donovan Mitchell at Evan Mobley. Ipinakita ng Magic na balanse ang kanilang opensa bilang koponan. Pinangunahan ni Paolo Banchero at Desmond Bane ang pag-score nila na nagbigay ng maraming puntos para sa Orlando. Dahil sa magandang takbo nila, umakyat na sila sa ikalimang pwesto sa Eastern Conference standings na may record na 36 panalo at 28 talo. Mas nakakatakot pa, wala pa nga sa lineup ang isa pa nilang star na si Franz Wagner dahil sa injury. Kapag bumalik siya, mas lalalim pa ang rotation nila. Malaking epekto rin ang pagdating ni Desmond B sa koponan dahil nagdagdag siya ng extra firepower sa opensa nila. Sa ganitong forma ng Orlando ngayon, marami ang nagtatanong, isa na ba silang tunay na contender sa darating na playoffs? Ano sa tingin ninyo mga idol? Samantala, mukhang magsisisi si James Harden sa pag-alis niya sa Los Angeles Clippers at paglipat sa Cleveland Cavaliers. Lalo pang lumakas ang Clippers matapos makakuha ni Benedict Mathurin at Isaiah Jackson sa trade kung saan kasama si Ivy Kazuak. Dagdag pa roon ang sobrang galing na laro ni Kawhi Leonard. Totoo nga, umiscore siya ng 45 points sa panalo nila laban sa Minnesota Timberwolves kanina. Parang bumabalik na ang prime version niya bilang two-way superstar at malaking tulong ito para umangat ang Clippers sa standings. Naunggusan na rin nila ang Golden State Warriors sa Western Conference. Ngayon, nasa ikapitong pwesto na sila na may record na 33 panalo at 32 talo. Kaya malinaw na buhay pa ang tsansa nilang makapasok sa playoffs. Malaking ambag din si Darius Garland bilang katuwang na all-star ni Kawhi. Dahil dito, nagsisimula ng makita ang Clippers bilang isa sa mga posibleng dark horse sa Weste, RN Conference lalo na kung makalusot sila sa play-in tournament. Sa kabilang banda, hindi naman masisisi si Harden. Isa sa dahilan ng pag-alis niya ay ang contract extension na hinahanap niya na hindi maibigay ng Clippers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi niyo? Hanggang saan kaya aabot ang Los Angeles Clippers sa playoffs kung magtuloy-tuloy ang ganitong laro ni Kawhi Leonard? Samantala, may mga bagong target ang Los Angeles Lakers para sa darating na off-season. Nasa radar na ngayon ng Lakers sina Day'Ron Sharpe at Bobby Portis na pareho posibleng maging free agent. Gusto ng Lakers na magdagdag ng matitibay na manlalaro sa roster para mas matulungan sina Luka Doncic at Austin Reeves na dalhin ang koponan sa championship lalo na kung magbabalik pa si LeBron James sa susunod na season. Unang target ng Lakers si Day'Ron Sharpe. Kilala si Sharpe bilang isang malakas na rebounder at physical na big man sa ilalim ng ring. Malaki ang maitutulong niya sa Lakers pagdating sa rim protection at second chance points dahil magaling siyang kumuha ng offensive rebounds. Sa pick and roll situations, bagay din siya sa playmaking ni Luka at Reeves dahil kaya niyang mag-finish sa loob at gumawa ng madaling puntos sa pintura. Samantala, isa ring malaking tulong si Bobby Portis kung makukuha siya ng Lakers. Kilala si Portis sa kanyang energy at scoring ability bilang power forward. Kaya niyang umiscore sa loob at sa labas dahil may solid siyang mid-range at three-point shooting. Bukod dito, malakas din siyang rebounder at hindi natatakot sa physical na laro. Bagay na bagay sa playoff atmosphere kung saan kailangan ng Lakers ng mga player na may tapang at hassle sa bawat possession. Kung sakaling makukuha ng Lakers ang dalawang ito sa free agency, malaking tulong sila sa front court ng koponan. Maari silang magbigay ng lakas sa ilalim ng ring, dagdag na rebounding at scoring support pa. Hindi lang nakaasa ang Lakers kina Luka at Austin Reeves sa opensa. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Sa tingin nyo ba bagay sa Lakers sina Sharpe at Portis para mas lumakas pa ang kanilang league?